Nathan, ano? Ano nang nangyayari? Bakit ako? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Asawa kita. Tigilan mo yan, Chloe. Sawa na ko sa pagpapangga. Wala akong pakialam sa'yo. Lahat na sa natin, Nathan Morgan, sawa ni Chloe, ito lang, may negosyo, Jessica rin, maling kaibigan ni Chloe. Pamasaya si Lola. Akin si Nathan. Palagi naman. Jessica, nagtiwala ako sa'yo. Kaya mo ang sunod mo. Pinag-aubat ang trabaho. Paano mo ako? Ipinagkanulo ng ganito. Lahat ibinigay sa'yo. Pero ngayon, akin na lahat yan. Ay, sakto. Chloe, magugulat ka. Dumating na ang mahal kong tiyuhin para iligtas ka. Gabriel, ano nang kinalaman niya? Dito. Naku, Isa, malalaman mo na. Sana gusto mo ng paputok. Bilangin natin, baby. Sage. Kapit, Chloe. Palabas na, mahal na tiyuhin. 3. Hindi. Sige, Gabriel, bitag ito. 1. Hindi. Ginawa mo talaga. Anong klase? Halimaw kayo. Ganun sila kapag gusto nila. Pera, yun lang ang mahalaga. May espesyal na lugar. Sa impyerno para sa inyo. Una ka, darling. Hindi ko matatapos ng ganito. Hindi wasak. Hindi talo. Hindi sa kanila. Chloe Wood, tinatanggap mo ba si Nathan Morgan bilang iyong legal na asawa? Sandali. Araw ng kasal ko. 3 taon na ang nakalipas, ako ay buhay. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Noong nakaraan, ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ay pinatay ako ng malamig. Ngayon, ibabalik ko ang lahat. Chloe Wood, tinatanggap mo ba si Nathan Morgan bilang iyong legal na asawa? Sandali, Tio Gabriel. Buhay siya. Maaari ko pa siyang iligtas. Natagpuan na ni Chloe ang kanyang kaligayahan. Dito na. Ako aalis ng marangal. Chloe, nakatingin lahat. Sabihin mo, Niloko nila ako ng pinakamasama. Ngunit si Gabriel, namatay siya sa pagtatangka na iligtas ako. Hindi. Protektahan kita ngayon. Hindi ko tatanggapin. Hoy, ano ang ginagawa mo? Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng dumalo ngayon. Ngunit hindi ko maaaring pakasalan si Nathan. Dahil umiibig ako sa kanyang tiyo. Si Gabriel Morgan. Sandali, ano? Chloe. Ano? Sumama ka na lang muna. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Chloe, nawala na ba ang iyong ulo? Makinig kang mabuti, Nathan. Hindi kita maaaring pakasalan. Dahil magiging tiyan na kita. Oo, magaling ka naman. Kasama mo ang tiyuhin mo sa lahat ng panahon. Nababaliw ka ba ngayon? Anong klaseng teleserye? Ang kalokohan na ito? Sobrang-sober ako, Nathan. Pakakasalan ko ang tiyuhin mo. Si Gabriel, ang ngalang kamatayang binata. Sa wakas magsasawa na. Sang-ayon ako. Tigilan na ang palabas na ito. Hoy, may seremonyang dapat tapusin. Sawa na ako sa pagluloko mo. Nathan, hindi ka pakasalan kahit pa. Huling mayamang lalaki sa mundo. Nandyan si Jessica. Bakit hindi mo siya ipasok sa altar? Chloe, anong sinasabi mo? Si Jessica, siya ang katulong mo. Ang matalik mong kaibigan. Siya. Hindi ko gagawin yon sa'yo, Chlo. Parang magkapatid na tayo. Kung hindi mo aminin, ako na ang... Ako'y natutulog kay Gabriel. Malinaw na ba sa'yo? Gabriel, nawawala. Ba ang isip mo? Howard Morgan, natutulog sa nobya ng pamangkin mo? Anong nangyayari ngayon? Sumama ka na lang, pakiusap.
Chloe, nakilala mo na ba kung sino ako? Sir, samahan mo ako. Paparating na ang tulong. Utang ko ang buhay ko sa babaeng ito. Umurong ako nang piliin niya si Nathan. Ngayon, tinatanggihan niya siya. Kailangan niya ako. Kailangan ko siyang tulungan. Tama talaga si Chloe. Akin siya. At hindi ko hayaang saktan siya. O kunin siya mula sa akin. Kahit pamilya pa. Tiyuhin at pamangkin. Nagbabahagi ng isang babae. Dinungisan niya ang pangalan ng pamilyang Morgan. Walang hiya. Kalokohan. Ito Gabriel, halos wala ka pang. Tatlong salitang nasabi sa kanya. Ito'y lubos na kabaliwan. Hindi ka naniniwala sa akin. Hayaan mong magbigay ako ng ebidensya. Ano ang pakiramdam na ikaw naman ang iiwan? Mahal kong pamangkin. Nathan, alis na tayo. Tapos na ang palabas na kasalang ito. Kailangan kaagad kitang pagawan ng bagong suit. Hindi ko pwedeng hayaan ang anak kong magpakasal. Sa kahit anong damit lang. Sandali lang. Sa palagay ko, may paliwanag ka sa akin. Ako. Kailangan ko lang ng dahilan para iwan si Nathan. Pasensya na at isinama kita sa gulo. Bakit ako pa? Sa buong simbahan ito, bakit ito pa ng ex mo? Lanadong pagpili. Ikaw ang lakas ng Morgan family. Hindi wala sa loob na tanungin ko. Kung akala niya kasama kita. Talagang hindi niya. Ako nakikilala. Wala namang kinalaman ang araw na ito. Sa gabi yun, 5 taon na ang nakalipas nang ilitas niya ako. Kung gayon, ano ba talaga ang ginawa ng pamangkin ko? Para magawa mo ang ganitong dramatikong aksyon. Hindi ko masasabi na nabuhay ko na. Ang lahat ng ito noon. Wala naman talaga. Ba't lang hindi talaga? Kami bagay sa isa't isa. Sige, sasamahan kita. Sa munting drama mo, Salamat. Mabait ka talagang nakatatanda. nakatatanda. Ikinaalam mo lang ang mainit naming relasyon. Sa kalahati ng elite ng lungsod. At ngayon, nakatatanda na lang ako. Pasensya na. Tita ko ito. Kailangan kong sagutin. Kailangan ko ang lahat ng mahanap mo. Tungkol sa bakit biglang iniwan ni Josie. Ipinagpaliban ang kasal na ito. At alamin kung ano ang ginagawa ni Nathan. May kakaiba. Ano, seryoso? Sa tingin mo talaga? Tama na ipinawalang bisa ko ang kasal ko? Ang nakikita ko lang sa kanyang mata ay kasakiman at panlilin lang. Nalaman niya ang totoo mula pa noong una. Tama ka pala. Nagsisi siya. Kay Jessica nang hindi ko alam. Alam ko na. Sa susunod na makita ko ang gago, babaguhin ko ang mukha niyang gwapo. Nanay, tatay. Kailangan natin. Pirmahan ni Tito Gabriel ang testamento agad. Ang tingin niya kay Chloe. Sa kasal? Kung bigla niyang magustuhang, magkaroon ng pamilya. Paalam na sa lahat ng mana ko. Lalo na ngayong nakikisama na siya sa babaeng iyon. Kailangan pirmahan agad ni Gabriel. Iyon lang ang tiyak na paan. Para makuha ng anak natin ang nararapat niyang yaman. Ako na ang bahala. Ako pa rin ang kuya niya. Gabriel. Ang acquisition plan na ito ay magbabago ng buong Morgan Estate. Ibig kong sabihin, ito ay yaman para sa susunod na henerasyon. Bagamat maganda ang mga numero, aminin ko, kailangan kong ipa-verify ng aking team ng mabuti bago ako pumayag. Ayos ka lang. Naku, ang clumsy ko. Pesensya, G. Morgan. Sobrang saya ko na makasama kayo sa trabaho. Inaasahan ko yon. Perfecto. Kapag tumalab na ang pampagising, kakainin ni Sophie ang kanyang palat. At ilalagda ang kanyang yaman. Ngayong gabi na ito, mabibigyan ng droga si Gabriel. Sa nakaraang buhay ko, ipinagmalaki ni Nathan. Kung paano nilagdaan ni Gabriel ang kumpanya. Habang nakompromiso, may mga larawan siya, kasama ang isang prostituta na nakadikit. Sa social media, nasira ang kanyang reputasyon. Ito na. Mababago ko ang lahat dito mismo. Alis mo kami sana. Putang ina mo. Sino ka ba? Ako ang kasintahan niya. At ipaaresto ka.
Sir, kumpirmado ng aming investigasyon. Si Jessica Lan nga ay may relasyon sa pamangkin mong si Nathan. Kaya pala kinansela ni Chloe ang kasal. Ginamit niya ako para makiganti sa pagtataksil ni Nathan. Pero, bakit siya galit na galit sa Tseke? Gabriel. Ayaw kong magdala ng masamang balita, pero malinaw na naglalaro si Chloe Wood ng ilang uri ng laro. Nakipag-date siya kay Nathan ng ilang taon tapos biglang nagdeklara ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa iyo, sa sariling kasal niya. Siya ay isang ulila na sumipsip sa mabuting loob ng nanay natin gamit ang mga dating koneksyon ng pamilya. Una, inakit niya si Nathan. Tapos napagtanto niya kung sino ang may tunay na kapangyarihan at yaman sa pamilyang ito. Ang vineyard banquet ay 3 buwan na lang. Ito ang perpektong pagkakataon para gumawa ng pampublikong anunsyo. Kung talagang wala kang interes sa pag-asawa o mga anak, italaga si Nathan bilang tanging tagapagmana. Kaya't ang tunay na motibo ni Chloe ay mabubunyag. Iniwan lang ni Chloe si Nathan dahil sa paninibubo kay Jessica. Kung lahat ay ibibigay ko kay Nathan at ipabawakas niya ang relasyon nila ni Jessica, maaari pa rin siyang maging babaeng may-ari ng lupain. Mababayaran ko na ang utang ko sa kanya. Ipapadraft ko agad ang testamento. Palagi kitang ipagtatanggol, Chloe. Kahit pa ibig sabihin nito ay hayaan kang umalis. Chloe, ayos ka lang ba? Hindi masama ang pakiramdam ko. Yung headline na yon, nakakasama ng pakiramdam. Ano? Anong headline? Yung ahas mong Ets ay malapit na maging pinakabatang bilyonaryo sa bayan. Huwag. Ito mismo ang naging dahilan ng pagkamatay ni Gabriel sa nakaraang buhay ko. Chloe, kung hindi ko lang alam, sasabihin kong buntis ka. Dinadala ko ang anak ni Gabriel. Ang tunay na tagapagmana ng yaman ng mga Morgan. Gabriel, gusto mo bang ilipat lahat kay Nathan? Desidido na ako, inay. Pero hindi pa huli ang lahat. Nandiyan na si Chloe ngayon. Baby, mangyayari na ito. Malapit nang sa atin lahat. Huminahon ka, Jess. Huwag mong ipakita sa tiyuhin ang iyong kagalakan. Ibinigay ng tatay ko kay Gabriel ang lahat sa isang plato. At ngayon, lahat ng ito ay malapit nang mapunta sa anak ko. Malapit na tayong maging nakakasuklam na mayaman. Kung pipirmahan niya ang testamento, papatayin siya ni Nathan. Sa sandaling matuyo ang tinta. Ngayon, kailangan kong pigilan ito. Tiyuhin Gabriel, sa pagkakataong ito, ipagtatanggol kita. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo ninyo ngayon. Pinasama ko kayo rito upang gawin isang mahalagang anunsyo. Napagpasyahan kong ipamigay ang aking yaman sa tanging tagapagmana ng lahing Morgan. Sandali lang Gabriel, papunta na ako. Huwag mong ipipirma ang testamento na iyan. Nathan Morgan. Ngayon ay pipirmahan ko itong testamento upang maging opisyal at legal. At ganoon na lang ako na ang bilyonaryo ngayon. Gabriel, huwag mong ipirma. Tigil. Gabriel, huwag mong ipirma, bitag yan. Anong ginagawa mo dito? Naiintindihan ko na. Nakita niya ang balita tungkol sa pagmamana mo ng yaman ni Gabriel. At bigla na lang nagsisi sa desisyon niya. Umusog ka, Hija. Sa akin na si Nathan ngayon. Nagkaroon ka na ng pagkakataon, Chloe. Tapos na yan. Walang nag-aaway. Tungkol sa basura ng kahapon. Nakikita mo kung ano siya ngayon? Typical na gold digger. Nang makita niyang ibibigay ang lahat kay Nathan, bigla siyang sumulpot pa ang daga sa handaan. Nababaliw ka na ba? Nathan. Chloe, anong nangyayari? Hindi mo kailangan ng bagong tagapagmana. Mayroon ka ng isa. Anong pinagsasabi mo? Talagang nawala ka na sa sarili mo. Tama na. Hayaan mo siyang magsalita. Buntis ako. Anak mo to. Ano? Katawa-tawa ito.
Sana naman hindi ka naniwala sa kalokohang ito. Nagsisinungaling siya ng todo. Hindi niya gusto magkaroon ng pamilya. Bakit bigla na lang siya magkakaanak? Hindi kami gumamit ng proteksyon nung gabing yon. Totoo kaya talaga? Walang pinatutunayan ang plastic stick na yan. Gabriel, dinudusta niya si Nathan sa harap ng lahat. At ngayon, sinusubukan niyang wasakin ang lahat ng itinayo mo. Ang manipulatibo, putang ito, walang hiya. Tama na ang naririnig ko. Itapon siya. Oras na, para sa'yo, hamak na puta. Gabriel. Umalma ka. Nakatingin ang buong pamilya. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Howard. Nako, mukha talagang buntis. Nagpapanggap lang yan, Lola. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Di mo ba nakikita? Urgent delivery para kay Miss Chlowood. Sakto ang timing. Ang patunay na hinihintay ninyong lahat. Drama pa, Chloe? Ang maliit na circus na ito. Hindi makakapigil. Titingnan natin yan. Sa akin yan. Kumpirmado ng ultrasound na ito. Buntis ako. Tutu. Magiging lola na naman ako. Hindi ako makapaniwala. Magkakaanak na talaga tayo. Nagulat din ako. Akala ko talaga anak niya to. Wala si Nathan. Hindi yan magiging problema. Sino ang nagsasabing? Anak talaga yan ni Nathan? Ano? Hindi ako sang-ayon diyan. Bilyon dolyar ang usapan dito. Ang mana. Kapag nawala yan si Nathan, wala ka. Tandaan mo yan. Tigil. Hindi anak ni Gabriel yan. Anak yan ni Nathan. Assistant ako ni Chloe, at best friend niya sa loob ng maraming taon. Ginagamit lang niya ang anak ni Nathan para makapag-asawa kay Gabriel at makuha sa buong Morgan Estate. Sinungaling! Ilang buwan na akong hindi nakikipagkita kay Nathan. Niloloko niya ako, at ikaw ang kanyang kabit sa buong panahong iyon. Baliw ka, hindi mo man lang inaamin ang sarili mong anak kay Nathan para lang nakawin ang yaman ng kanyang pamilya. Akin ang sanggol na iyon. Noong kami pa, paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol kay Tito. Dapat nakita ko na ang mga palatandaan. Maruming puta ka. Anong karapatan mong gamitin ang anak ko ng ganito? Diana, buntis siya. Umalis ka. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Inalipusta niya kayong dalawa. Kung pera lang ang habol ko, bakit pa ako makikipag-ugnayan kay Nathan? Mas maaga pa sana akong nagkaanak kay Gabriel. Kung talagang ganoon. Kasi, mahal. Kasi akala mo baog si Gabriel. Aya ako ang ginawa mong pangreserba mong plano. Gabriel. Kaya pala hindi ka nag-asawa sa lahat ng mga taong ito. Nathan, ano ba ang iniisip mo? Nathan, ano ba ang pinagsasabi mo? Mismo ang sinabi ni Chloe, nagtira kang binata dahil sa mga problema sa kalusugan. Yun ay, kaya niya ako kailangang gamitin. Tama ba, Jessica? Tumpak. Kumpirmado ko ang lahat ng sinasabi niya. Palagi kong iniisip kung bakit hindi nagjojowa. Sa tingin mo ba talagang hindi siya kayang gumana? Tumigil ako sa pagjojowa nang makilala ko si Chloe. Hindi ko hahayaang maniwala siyang may sira ako. CJ, hayaan mong linawin ko ito. Wala akong anak. Dahil pinili kong hindi magkaanak. Iyon ay sinadya kong desisyon. Iyon mismo ang punto ko. Kung ayaw mo talaga ng anak, bakit? Bakit bigla na lang siya magbubuntis? Halatang nagsisinungaling siya. Hindi ako nagsisinungaling. Tumahimik ka, puta. Nawalan ka na ng karapatang magsalita dito. Nathan, huwag mo na siyang kausapin ng ganyan. Magpakita ka ng respeto. O titigilan ko ang allowance mo. Panghabang buhay. Tito Gabriel, pakiusap. Huwag kang maniwala dito. Hindi siya karapat-dapat. Ano mong laruan? Akala mo ni Chloe. Ikaw ang nagtataksil. Huwag mong kalimutan yan. Hawak niya sa kanyang daliri. Ang magpinsan, ginugulo niya ang pamilya Morgan. Hindi papayag si Vivian dito. Tumahimik. Tumigil kayong lahat. Kung may duda sa ama ng bata, ayusin natin ng maayos. Gamit ang ENT test. Lubos akong sumasang-ayon. Alam ko kung sino ang ama.
Nanay, pakiusap. Anong problema, Howard? Natatakot ka ba sa matutuklasan natin? Nathan, wala kang makukuhang sentimo mula kay Gabriel. Ngayon man o kailanman. Huwag kang masyadong mayabang. Nagsisimula pa lang ang larong ito. Baka hindi pa nga mabuo yang anak mo. Gagawin nila ang lahat. Kailangan kong maglaro ng matalino. Sandali, May, hindi. Sobrang laki ng damit ni Lola. Pinipinsala nila ang apo mo. Walang pusok ang apo. Kasuklam-suklam mong yaman. Ang kapal ng mukha mong mang-api ng buntis. Hindi mo ba nakikita? Nagkukunwari lang siya. Huwag ka nang magsalita, Nathan. O tulungan mo ako. Aalis na tayo. Paano siya? Buntis siya, sigurado. Maayos ang sanggol, pero mahina siya ngayon. At kailangan niya ng pahinga. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Nalaman niyang nagluloko ang pamangkin ko. Kaya iniwan niya ito. Para sa akin. Hindi inaasahan ang pagbubuntis. Alam ba niya? Tungkol sa aksidente sa kotse, na siya ang nagligtas sa buhay mo? Wala siyang ideya. Bakit mo siya itinago sa lahat ng ito? Walang nagawa ko. Ang katumbas ng ginawa niya para sa akin. Ayokong pasanin niya ang ganoong bigat. Pero nang namatay ang magulang niya, sa aksidente sa pag-akyat, ikaw ang nagpakahirap para makuha ang kanilang mga bangkay. Ilang taon mo na siyang tinutulungan ng palihim. Hindi ko kailangan ng pasasalamat niya. Siya ang tumakbo papunta sa kotse kong nasusunog. Habang tumatakas ang lahat. Diyos ko, ayos ka lang ba? Tulong! May nakulong sa loob. Kailangan nating tumulong. Baliw ka ba? Paputok yan. Layo ka. Hindi yan sulit na mamatayan. Gino. Huwag kang mawawala. Paparating na ang tulong. Diyos, ipinadala mo ba ang isang anghel para sa akin? Nasaan ako? Nasa kwarto ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Kwarto mo. Aalis na ako. Hindi, huwag. Dito ka na lang. Mas komportable ito kaysa sa kama ng bisita. Dito ka na. May staff kami at pwede tawagan ng medikal na tulong. Pero, ano ba talaga ako sa'yo? Ikaw ang ina ng anak ko. At baka balang araw, maging nobya ko. Huwag kang mag-overthink, Chlo. Sinabi lang niya iyon dahil sa baby. Hindi mo kailangan sumagot kagad. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Please! Mahal, tingnan mo ang dinala ko. Ang mamahal naman ng mga ito. Binigyan mo si Gabriel ng bagay na walang kapantay. Isang pamilya. Wala yan sa kanya. Salamat, Jibrak Morgan. Ang bait ninyo. Gabriel, tulungan mo siyang isuot ang kwintas. Mas madali talaga. Kung susunod na lang sa gusto niya, ako na. Para sa'yo ito. Perfecto. Para bang para sa'yo talaga ito? Heirloom piece ito, ipinamana sa mga salinlahi. Maligayang pagdating sa pamilya. Hindi ko ito matatanggap. Dadalhin mo ang anak ko. Wala nang mas karapat dapat. Maam,
Handa na ang paliguan ninyo. Baka gusto ninyong tulungan ko kayo. Kaya ko naman. Naku, delikado ang kalagayan mo. Hayaan mo silang alagaan ka. Siguro siya ng lahat ng kailangan niya. Tita, may sasabihin ako sa'yo. At hindi ka maniniwala. Ano ang problema? Sana naman hindi ka na ginugulo ni Nathan. Actually, may kasama ako ngayon. Yung ama ng baby. Oh, sino? Sana naman prinsip. Si Gabriel Morgan. Ano? Ang Gabriel Morgan? Oh my God. Buntis ka sa tiyo ng dati mong nobyo. Ibig sabihin, tiyahin ka ni Nathan. Alam ko. Parang teleserye na ang buhay ko. Para sa akin, hindi naman masama yun. Mas tunay na lalaki si Gabriel Morgan kaysa kay Nathan. Magiging maayos ka. Pero kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. CJ, mahal kita. At least safe si Gabriel ngayon. Wala yung testamento, hindi makakagalaw si Nathan. Pero di pa to tapos. Sinira ng babaeng yun ang buong plano. Hindi na siya mahahawakan ngayon. Dumiretso na si Little Miss Sunshine sa estate. Alam mo, madalas mag-miscarriage ang mga babae. Lalo na kung stressed sila. Malapit na birthday ko. Dapat magkaroon tayo ng malaking party. Bibigyan natin siya ng apology at invitation. Mapipilitan siyang pumunta. Apos ano? Simple lang. Magmamakaawa ako. Papatawarin niya ako. Tapos, madalas nangyayari ang aksidente sa mga party. Sobrang excitement. Madulas sa hagdan. Gusto ko ang pag-isip mo. Alam ko. Ang laki ng lugar na to. Ay siya. Gabriel Morgan. Kakalampas lang ng first trimester ng babaeng to. Ano ang ginagawa mo? Nanay, pangako, hindi yan ang iniisip mo. Ang baby ang priority. Magpakontrol ka naman. Nanay, alam mo ba? Tama ka talaga. Ngayon, kung pwede, bigyan mo naman kami ng privacy. CJ, salamat. Mahal na mahal kita. Anong ginagawa mo? Parang estatwang marmol ang katawan mo. Alam mo ba ang ginagawa mo sa akin ngayon? Sinusuri ko lang ang galing ng pagkakagawa. Magandang umaga, Miss Cho. Ihahanda na kita para sa araw na to. Masasanay na ako sa ganito. Pero wala sa mga ito ang totoo. Kapag dumating na ang sanggol, babalik ako sa dati kong buhay. Mag-focus ka. Pansamantala lang ito. Diyos ko. Napakaganda niya. Para siyang galing sa isang larawan. Maaari ba kitang ihatid? Sa almusal. Ganito ka ba kumain araw-araw? Pinaghandaan ko ang kusina para mas marami kang pagpipilian. Magandang umaga, ina. Umagang umaga, anak. Naku, Chlo. Ang ganda-ganda mo. Legras Morgan, ang bait ninyo. Gabriel. Pinagbutihan mo talaga. Huwag mong sabihing sinusubukan mong sirain siya. Ginawa mo ba talaga ang lahat ng ito para sa akin?
Baka may higit pa dito kaysa sa tungkulin lang. Kain na. Sir, pasensya na sa pag-abala. Isang Miss Jessica Lan ang humihiling na makita si Miss Chloe. Ano kaya ang gusto niya? Ngayon, ang pera, ang mansyon, ang perpektong buhay. Kukunin ko ang lahat. Sabihin mo sa kanya na hindi ako available. Opo, Miss. Anong karapatan mong pumasok sa bahay ko? Chloe, pasensya na. Kailangan mong patawarin ako. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran, pero niloko rin ako ni Nathan tulad ng pagloko niya sa iyo. Nangako siya sa akin ng lahat at pagkatapos ay tinapon ako. Ngayon gusto mo ng aking simpatsya. Chloe. Mag-sisters tayo noon. Naalala mo ba? Noong sophomore year, nang binubuli ka ng mga babaeng iyon, ako mismo ang nagpasuspend para ipagtanggol ka. Matagal na iyon. Alam kong nakakaawa pakinggan, pero ang birthday party ko ay sa weekend na ito. Hindi ka pa nagkukulang kahit minsan. Tama na. Nakagulo ka na sa aming almusal. Sapat na ang tagal. Sandali. May plano sila. Masyadong maginhawa ang palabas na ito. Pero ngayon, kaya ko na silang harapin sa sarili kong mga tuntunin. CJ, pupunta ako. Salamat, Chloe. Hindi ka magsisisi. Pangako ko, magkakaroon ka ng pinakahangahangang oras. Sumusumpa ako. May mabait kang puso, mahal. Pero kung pupunta ka bilang isang magiging MRS Morgan, kakailanganin mo ng isang kamanghamanghang isusuot. Magsaya ka sa pagbibihis hanggat kaya mo. Magkita na lang tayo doon. Mukhang pupunta ako sa Met Gala, hindi sa isang birthday party. Ang ganda-ganda mo. Bawat damit na sinubukan niya, kukunin natin lahat. Sa kahit na anong babaeng nagdadala ng anak mo, Anong ibig mong sabihin? tinatanong ko lang kung tungkol lang ba ito sa tungkulin. Sa sanggol, Wala itong kinalaman sa tungkulin. Ikaw ang pinakapambihirang babaeng nakilala ko. Karapat-dapat ka rito. hindi ako pambihira. Ako lang ay isang taong nagtiwala sa maling mga tao. At nasaktan dahil doon. Well, tanga si Nathan. Pagod na ako, dapat na tayong umalis. Kumalma ka. Mag-focus sa misyon. Si Nathan ang prioridad. Kapag ligtas nang naipanganak ang sanggol, sasabihin ko sa kanya ang lahat. At saka hihilingin maging tunay kong asawa na siya ngayon. Paano kung hindi siya sumipot? Mabibigo ang buong plano kung umatras siya. Pupunta siya rito. Alam ko eksakto kung anong mga buton ang pipindutin. Maniwala ka sa akin. Palagi siyang madaling mauto sa mga guilt trip. Ngayon, magmadali ka at maghanda. Mga binibini, napakasaya kong nakarating kayo sa aking espesyal na gabi. Hindi ko ito palalampasin sa buong mundo. Totoo ba? Yung kilalang maninira ng pamilya, talagang darating. Halos nagmakaawa siyang pumunta. Narinig kong nagloko siya kay Nathan. At saka nang akit sa mayamang tiyuhin niya. Ang bastos naman. Talagang pinipili kong huwag siyang hasgahan pero sobrang hirap na panuorin ang mga desisyon niya. Miss Len, dumating na ang espesyal mong bisita. Oh, kahanga-hanga. Mahal ko. Nakarating ka nga. At, oh aking Diyos, tignan mo ang sarili mo. Para kang kinuha mismo sa isang fairy tale. Iyon ba ang mana ng pamilyang Morgan? Regalo iyon. May isang taong namili gamit ang credit card ni Daddy. Hindi. Siya lang naman ang surrogate. Walang paraan na maging bahagi talaga siya ng pamilya. Oh, halika na. Huwag mong sabihin iyan. Ang sitwasyon ni Chloe ay masalimot. Jessica, masyado kang mabait. Inagaw niya sa'yo si Nathan. Tapos nabuntis pa ng tiyo niya.
Nakakadiri. Pamahin, kailan ko inagaw si Nathan? Inimbitahan ko siya kasi naniniwala ako sa second chances. Maging mabait po kayo mga binibini. Ano ba ito? Marumi kang asong babae. Hindi ko dapat siya pinakawalan. Kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Kung hindi ako nakabalik bago mag-alas 8 ngayong gabi, hanapin mo ako agad. Huwag maghintay, huwag tumawag. Hanapin mo lang ako. Ano bang problema mo? Oh Diyos ko, okay ka lang ba? Halika na, tradisyon ng birthday girl ito. Kailangan mong tulungan akong putulin ang cake. Halika na, magiging saya ito. Tara na. Tiyak na may binabalak siya. Sige, lahat kayo. Maligayang arawan. O sa araw maligayang arawan. Isa sa pinakamamahal kong kaibigan ang tutulong sa akin. Gawin ang aking birthday wish at putulin ang aking birthday cake. Hindi, salamat. Bisita lang ako. Halika na. Para sa mga alaala na, pumunta ka dito. Pumunta ka diyan. Chloe, paano mo ito nagawa sa akin? Sa aking kaawan? Hindi kita hinawakan. Ay, hindi na ba pasirain ang kanyang selebrasyon? Para lang sirain ang kanyang selebrasyon. Grabe na ito. Aalis na ako. Maligayang kaarawan, Jessica. Sana makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo. Hoy, hoy. Akala mo makakaalis ka lang pagkatapos mong gibain ang lahat? Binuksan ko ang puso ko para sa iyo. Pinatawad kita sa lahat, at ito ang ganti mo sa akin. Ipinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Simula nang makuha niya ang testamento. Tinrato na niya kaming lahat na parang basura. Lumabas na ako. Anong kabaliwan ang gagawin mo ngayon? Pakinggan mo ang pag-arte niya. Para bang mas magaling siya sa lahat. Ang sanggol na yon ang nagpabasto sa kanya. Siguro oras na para ipaalala sa kanya kung nasaan talaga siya. Pasensya na, mga kaibigan, lilipat na tayo sa mas pribadong lugar. Mga binibini, tagay para sa hustisya. Lumayo ka sa akin. Binabalaan kita. Akot ka no. Humingi ka ng tawad kay Jessica at aminin mong isa ka lang sinungaling na gold digger. Magdusa ka. Maling sagot. Tingnan mo ang nakita ko. Ang perpektong inumin para sa iyo at sa sanggol. Huwag. Papasok kayong lahat sa bilangguan dahil dito. Gago ka. Puta ka. Gagawin natin ito sa masakit na paan. Yan ang kapalit ng paggulo mo kay Jessica. Hanapin si Chloe ngayon din. Ay, ang mga mata ko. Ang sakit. Diretso kayong lahat sa impyerno. Ano bang nangyayari dito? Mahal. Salamat sa Diyos. Nandito ka na. Inatake kami ng siraulo na ito. Hindi pwedeng ikaw ang may gawa nito. Hayaan mo si Tom ang sumago para dito. Hindi kailanman humawak ng babae, si G. Morgan. Sinungaling ang babaeng ito. Ngayon na ang pagkakataon mo, baby. Magpapasalamat si G. Morgan sa pag-asikaso mo sa problema niya. Ito ay para kay G. Morgan. Nililinis ko ang gulo niya. Huwag. Huwag. Kapag may nangyari sa sanggol, pababayaran sa iyo ni Gabriel ng dugo at luha. Tumahimik ka. Hindi kailanman hahawak si G. Morgan ng basurang tulad mo. Saan ka ba pupunta?
Mamamatay ang sanggol na ito ngayong gabi. Chloe, Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Sino ka ba talaga? pasensya na, bata. Magpaalam ka na kay mommy. Huwag pakiusap. Mamatay K.A. Tigilan mo. Diyos ko, pasensya na talaga. Pasensya na at nahuli ako. Ano ang ginawa nila sa'yo? Magpaliwanag ka. Ngayon na. G. Morgan, sir. Pinoprotektahan ko ang reputasyon mo mula sa putang ito. Tinawag mo bang puta ang ina ng anak ko? Ang ito, ang tagadala ng anak ko. Sinumang saktan siya, ay nagdedeklara ng digmaan sa pamilyang ito. Sinubukan nilang patayin ang anak natin. Kasalanan ko ito. Hindi ba yan? Na pumunta ka rito ng mag-isa. Akala ko. Akala ko kaya kong hawakan si Jessica. Mali ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Mga gwardiya. Ngayong gabi, mapupunta sa bilangguan ang isang ito. Gusto kong kasuhan siya ng pagtatangkang pagpatay at pananakit. G. Morgan, sinusumpa ko, hindi ko alam. Pakiusap, kahabagan mo ako. Hindi, hindi. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Subukan mo ulit yon. Hamon ko sa'yo. Huwag, sandali. Lasing kami. Hindi na alam ang ginagawa namin. Siya, sinabi niya sa amin na galit ka sa kanya. Kasinungalingan yun. Sinubukan kong protektahan siya. Sinabihan ko silang tumigil. Tulong. Nabaliw na. Chloe, ikaw ang bahala. Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Sinubukan nilang patayin ang anak ko. Siguraduhin magbabayad sila. Huwag, sandali. Huwag. Alis na ako. Hayaan ninyo ako. Hindi ito ang unang beses na. Sinaktan mo siya, di ba? Hindi ko siya sinaktan kailanman. Sumpa ko. Tama siya. Matalino siya para manatiling malinis. Pero siya ang nasa likod ng lahat. Tingnan mo. Anuman ang nangyari. Rito ngayong gabi. Wala akong kinalaman diyan. At yung sanggol na iyon. Kahit totoo man yon, papalaking ko pa rin ang batang yon. Parang sarili ko. Para kay Chloe. Gabriel, Ang lola mo ay hindi papayag diyan. Ang lahi ng Morgan. Ang mga patakaran ko. Ang pamilya ko. Bakit pamilyar ang boses mo? kamukha ng boses ni Nathan. Di ba? Tanggalin ang maskara. Ngayon, Naku, naman, sa tingin ko may simpleng pagkakamali lang. Bisita lang ako sa party. Hindi. ikaw iyon. Nathan, pamangkin ko mismo. Tito, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Sinubukan namin pila sila, pero ayaw nilang makinig. Ipinagtatanggol ko siya sa buong panahon. Tanungin mo kahit sino. Bravo. Talagang karapat-dapat sa Oscar. Dapat mong dalhin ang palabas na iyon sa Hollywood. Mula ngayon, tinanggal ka na. Sa lahat ng negosyo ng Morgan, lahat ng proyekto, lahat ng account, lahat ng koneksyon, tapos ka na. Hindi, Tito. Hindi, pakiusap. Hindi mo naintindihan, okay? Ako ay nalulunod sa utang. Siguro dapat naisip mo yon bago mo subukang lasunin ang isang buntis. Chloe, halika rito. Iyon ay isang pagkakamali. Pasensya na. Pakiusap, iyon ay isang pagkakamali. Nagkamali ako. Nasisiyahan ka na. Malayo pa. Siya ang tunay na arkitekto ng bangungot na ito. Ano? Humingi na ako ng paumanhin. Sage. Ako ay pasensya na. Para sa lahat. Gumawa ako ng masasamang mga desisyon. Nabanggit na ang iyong mga paumanhin. At tinanggihan. Tayo na. Sapat na yon.
Ang banal na babaeng iyon ay sinira ang akin. Ang inang buhay. Hindi pa ito tapos. Malayo pa ang katapusan. Ano ang nasa isip mo? Buwisit. Malakas ang tibok ng puso ng sanggol. At mas matatag si Chloe. Aysa sa kanyang itsura. Salamat sa Diyos. Noong nakita ko siya sa sahig, naisip ko lang, hindi lang ito. Sa'yo muli. Babalik ako bukas para tingnan siya. Pakiusap, ipaalam mo sa akin kung may pagbabago. Salamat. Alam mo, hindi sila titigil. Ang iyong ay, simula pa lang. Alam ko. Pero tapos na si Nathan. Wala ng pera. Wala ng koneksyon. Wala ng kinabukasan sa pamilyang ito. Iyan mismo ang nagpapabaliw kay Nathan. Isang desperadong lalaki na wala nang mawawala. Kung sasabihin ko sa kanya ang nakita ko. Sa daungan. Maniniwala kaya siya sa akin? Susunod, ikaw naman ang pupuntahan niya. Kung hindi niya makuha ang gusto niya, ipangako mo lang sa akin na mag-iingat ka. Pangako. At ang beses malaking ang gulat. Sa paligid mo. Hindi ko hayaang mangyari ito. Sa'yo muli. Walang pag-asa. Hindi umalis si Gabriel sa tabi niya. Mula noong party. Kahit na maalis natin. Ang bata, hindi na niya. Ako muling pagkakatiwalaan. At kung isisilang, ang sanggol. Tapos na tayo. Wala na tayong oras. Mga lalaki at babae. Dumating na ang kawal. Sa susunod na linggo ang taunang Morgan Family Business Summit. Hindi ito nililiban ni Gabriel. At saan man siya pumunta. Nandoon siya. Perpekto. Tama. Malapit na ang Morgan Family Business Summit. Talagang nakakainip. Nakakalungkot. Pero sa kasamaang palad, kailangan kong magpakita. Wow, pamilya. At sina Nathan at mga magulang niya. Pwede akong hindi umaten. Huwag kang pumunta kung di ka komportable. Ito ang aking pagkakataon. Gagalaw sila doon. At sa pagkakataong ito, handa na ako. Gusto kong pumunta. CJ. Okay. Showtime. Showtime. Kailangan kong mag-ayos. Babalik ako sa ilang minuto. Sasamahan kita. Ayos lang ako. Dito ka lang sa makikita kita. Mag-ingat ka. Chlo. Ang tagal nating hindi nagkita. Huling pagkakataon na ito, Chloe. Umiwas sa gulo. Nang may natitirang dignidad. Ginagamit ka lang ni Gabriel. Para sa bata. Kapag nanganak ka na, wala ka ng silbi. Basta buhay ang anak ko. Patay na ang pangarap ni Nathan. Na magmana. Mukhang maganda sa akin yan. Tapos ka, sa'yo, lumalaking utang. Ano iyon? Masamang pamumuhunan? Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Naman, kung may mangyari, kay Gabriel, bago ipanganak, ang sanggol, magiging malutas lang nito lahat ng problema mo, hindi ba? Paano mo nalaman iyon? Bakit ka kinakabahan? Naglalarawan lang ako ng isang panaginip. Anong kalokohan ito? Alis ka ba kay Gabriel o hindi? Oh, hindi pa tapos. Ang aking munting kwento bago matulog. Tingnan mo, isipin mo ito. Ikaw at Jessica ay hinila ako sa ilang abandonadong pantalan. Tinalian mo ako. Tapos pinasabog mo si Gabriel at pinakain ako sa mga isda. Ang laki ng imahinasyon mo. Ako ba? Kung ito ay hindi dahil. Sasakiman, bakit ka ba?
Desperadong patayin ang isang inosenteng sanggol? Tumahimik ka. Ganito ang sitwasyon. Kahit patayin mo, ang batang ito, bibigyan ko pa siya ng isa. Hindi ka kailanman makakahawak. Kahit sa sentimo ng pera niya. Ikaw na manipulative na asong babae. Binabati kita. Sinta, kakabigay mo lang. Ang sarili mong utos na patayin ka. Napakatagal na niyang wala. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi magamit. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi magamit. Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi magamit. Nakapatay ang iyong telepono. Nathan. Nathan, nasaan na si Chloe? Tito Gabriel, hindi ko siya nakita. Kung may mangyari sa kanya. Tapos na kayo ni Jessica. Huy, sandali. Dahan-dahan lang. Nandito lang kami buong araw. Ayos lang ba si Chloe? Masyado silang kalmado. Parang naka-ensayo. Gusto mo ba namin tulungan kang hanapin siya? Ano man. Siyempre. Nakalimutan ko rin pala kayo. Mamamatay ka rin, hiya. Lahat ito para sa pera. Papatayin mo ang anak ng sarili mong kapatid. Pinangarap ko na ang sandaling iyon. Maliit na parasito ka. Kasalanan mo ito. Si Nathan ang dapat magmana ng lahat hanggang dumating ka. Ginagamit mo ang anak mo bilang sandata para sa pera. Anong klaseng magulang kayo? Ninakaw ni Gabriel. Ang kaapatan kong ipanganak. Ako ang panganay. Ang minamahal na lupain. Ni Itay ay dapa. Sa akin ang lahat. Ikaw pala ang tunay na utak. Kasama ka na rin? Ang dalawa lang ay pang-distract. At ngayon, ayusin namin ang gulo na ito. Ng personal. Ang batang iyon ay kay Gabriel. Sarili mong pamilya. Pamilya? Ipabibili ko pa ang sarili kong ina. Kung tama ang presyo. Walang saysay ang dugo. Kapag bilyon-bilyon ang usapan. Kaya ito ang huling pagpipilian mo. Mabilis. At walang sakit. O mabagal. Sumisigaw. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Kung inaakala ninyong magtatapos ito ng maayos para sa inyo. Mahal, walang sinuman. Ang sasaklolo sa iyo. Hindi makikita ni Gabriel ang lugar na ito. Papatayin mo ako at sisirain ni Gabriel ang lungsod. Naghahanap ng sagot. Tama siya. Nababaliw na si Gabriel para sa kanya. Hindi siya titigil. Hanggang sa malaman niya ang nangyari. Ano naman ang mungkahi mo? Hahayaan na lang natin siyang umalis dito. Palitan natin ang kwento. Gawin natin siyang kontrabida. Paano? Madali lang. Papaniwalain natin siyang sabihin na hindi si Gabriel ang ama. At magpapaalam na siya. Oras na para sa iyong Oscar moment. Sabihin mo kay Gabriel na nagsinungaling ka tungkol sa sanggol. At magpaalam ka na. Wala akong sasabihin. Yemem. Oh, baka mabago ng tuhod mo ang isip mo. Magsalita ka na o sisirain namin ang mga bagay. Ikaw ang bahala. Oh, wala na. Nakita mo ba ang babaeng ito? Gabriel, salamat sa Diyos. Nasa panganib si Chloe. Nasaan siya? Dinukot siya. Nagpapadala pa rin ang kanyang kamera. Hindi. Sa ngayon, inayos na ni nanay at tatay ang maliit nating problema. Malapit na tayong yumaman. Para sa huling pagkataon nakita natin ang Tanga at malaswa babaeng iyon. Ano ba ang nangyayari dito? Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Oh, Nasaan si Chloe? May 10 segundo ka para. Sabihin sa akin kung saan siya pumunta. O babalin ko ang mga buto mo. ako. Enan, Gabriel. Hindi sa'yo ang sanggol. Pasensya na sa mga kasinungalingan. Hayaan mo akong mawala ng tahimik. Ayan, sinabi ko na ang gusto mo. Hoy, nak, akala mo ba tanga kami? Hindi ka basta-basta makakaalis dito. Nangako ka, sapat na raw ang video. Akala mo ba bobo kami? Bumalik ka kaagad pagkapanganak. Huwag. Hindi mo pwedeng gawin to.
Huwag kang mag-alala. Ako ang pinakamagaling na obgyn sa estado. Hindi mararamdaman ng anak mong bastardo. Huwag. Innocent isang yan. Hindi mo pwedeng gawin to. Huwag kang kumawala. Tapusin na natin to. Huwag. Gabriel. Tulong. Walang sasagip sa'yo. Hija. Tara na, Tito Gabriel. Nasaan ang mga magulang mo? Sabihin mo ngayon. Nasa lumang bahay, Industrial District. Kaya ipikit mo ang mga mata mo. Matapos din ang lahat. Huwag. Pakiusap. Pakiusap. Lumayo ka sa kanya. Hoy, ayos ka lang ba? Magiging maayos din ang lahat. Howard, nawala ba ang isip mo? Pamangkin mo ang papatayin mo. Pa sa'yo to. Hindi mo yan anak. Hindi ito tungkol sa pamilya. Gahaman ka lang. Gabriel. Ako ang kuya mo. Sinisikap ko lang protektahan ang pamilya natin, pangako. Kung ito talaga ang totoo, tapusin na natin to ng tuluyan. Sa IANA test. Ano to, Gabriel? Bakit kailangan bigla ng paternity test? Kung totoo ang test na yan, wala na tayo. Anong gagawin natin? Nandiyan pa yung recording. Huwag kayong mag-alala, mga anak. May utang na loob sa kin ang LabH. Negatibo ang ENA test ng sanggol kay Gabriel. Sigurado ako diyan. Hindi kita iiwan. Kahit pa sa anong dahilan, hindi akin ang batang ito. Ipapaintindi ko kay inay. Tapos na ang DNA analysis. Ayon sa laboratory findings namin, walang biological relationship ang sanggol. Kay G. Gabriel Morgan. Imposible yan. Hindi. Mali ito. Nakikita mo na ba, inay? Simulat sa poll, sinasabi na namin kay Gabriel. Tungkol sa manipulatibong babaeng ito. Anak, posible bang nagkamali ka? Baka naman talagang kay Nathan ang bata. Alagang hindi. Hindi ako natulog kay Nathan. Kahit kailan. Kung gayon, sino-sino pa kaya ang nakakatulog niya? Ibig kong sabihin, Gabriel, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Lubos akong naniniwala sa'yo. Akin ang bata. Buong puso kong pinaniniwalaan yan. Inay, pakiusap, itigil mo na ang kahibangang ito. Pagsabihan mo naman siya. Chloe, gusto kita. Pero mahigpit ang mga patakaran sa mana sa pamilya namin. Teka, matagal mo na akong tinutulungan. Anuman ang kailangan mong gawin. Asikasuhin ko na yan. Salama. kilala ko yung technician sa lab. Nagtutulungan sila. Tama na ang kalokohang ito. Security, arestuhin niyo ang babaeng ito. Nagtrabaho dito si Diana. May access siya sa lahat ng lab at technician. Binayaran ang mga resulta yan. Ang kapal ng mukha mo. Bahagi ako ng pamilya ni Gabriel. Ako, hindi ko naman personal na kilala si ER Diana. Pakiusap, isa pang test. Ibang ospital, ibang doktor. CJ, aalis na tayo. Gabriel, grabe na ito. Bakit mo pinagbibigyan ang kahibangan ng babaeng ito? Simple lang ang tanong, Howard. Kung handang sumailalim muli sa test si Chloe, ano ang problema mo? Maliban na lang kung alam mo ang totoong resulta. Natatakot siyang mawala ang yaman na ninanakaw niya kung malalaman ang katotohanan. Tita, dalhin mo na ang regalo.
Dumating agad ako. Mga binibini at ginoo, narito ang katotohanan. Ninakaw ni Gabriel ang karapatan ko. Ako ang panganay. Dapat sa akin ang lahat ng ari-arian ni tatay. Lahat. Dapat akin. Pamilya? Ibibenta ko pati nanay ko kung magkano. Paano mo nagawang magtaksil sa kapatid mo? Nakita na ng tatay mo ang tunay mong ugali. Kaya si Gabriel ang pinili niya. Nanay, peke ang video na yan. Hindi yan totoo. Kayang-kaya ng deepfake technology ngayon. Ito ang master plan niya. Ano ba yan? Nakita ko mismo ang live stream ng mangyari. Pek rin ang stream. Hindi pa rin naniniwala. Eto pa, Makinig ka, huling pagkakataon mo na to. Umalis ka kay Tito Gabriel at babayaran kita para magbagong buhay sa ibang lugar. Kaya kung mamatay si Gabriel, mawawala ang mga utang. Yan ang totoong plano, di ba? Paano mo nalaman yan? Dahil lahat yan sa'yo. Nakuha na sana ni Nathan ang lahat ngayon. hulaan ko. Peking video pa rin to. Akala ko. Pero alam mo ba? May recorder ang bawat isa sa inyo. At nagre-record pa rin sila. Howard, magkasama tayong lumaki. Bilang pinuno ng pamilyang ito, pinuputol ko na ang relasyon natin. Habang buhay, Gabriel, pakiusap. Kuya mo ako. tama na. Mga gwardiya, arestuhin silang lahat. Lahat ng kaso na pwedeng idemanda. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Tito Gabriel, parang ikaw na ang nagpalaki sa akin. Hindi pwedeng ganito ang katapusan. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Respetadong doktor ako. Chlo, pakiusap, tayo ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Tulungan mo ako. Gabriel, pasensya na at nahuli ako. Dinala ko na lahat ng kailangan natin para sa independenteng test. Tamang-tama ang dating mo. Kailangan ko ng resulta na talagang mapagkakatiwalaan. Sandali. Panoorin nila ito. Gusto kong makita nila ang totoo bago mo sila dalhin. Kumpleto na ang ENA analysis. Ang resulta ay nagpapatunay ng walang duda na ang bata ay tunay na anak ni G. Gabriel Morgan. Hindi ay naku. Alam ko sa puso ko. Hindi kaya ni Chloe na tayo ilokohin. Hindi ako nagduda sa'yo. Kahit kailan. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. 15 taon ng pagpaplano. Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa magaling mong plano, sana nakuha ko na ang buong mana. Wala akong pinili. Kayong lahat ay agad na sumugod para sa madaling pera. Akala mo ba isisisi mo ito sa akin? Alam kong hindi mo ito maisisisi sa akin. Kasalanan mo ito. Gusto mo ng pera. Wala akong ginawang mali. Tigilan na ninyo. Tama na. Alisin ninyo ang basurang ito sa harap ko. Hindi. Hindi. Hindi ito patas. Hindi ito patas. Naku, kailangan mo bang magpahinga? Naku, hindi naman. Sabi ni E.T. Wilson, mabuti ang paglalakad para sa baby. Sige, sandali lang. Para sa aking magandang prinsesa. Gabriel, ang ganda-ganda nila. Diyos ko. Chlowood, minahal kita mula pa nang. Hinila mo ako sa nasusunog na kotse. At ikaw na ang naging anghel na tagapag-alaga ko mula noon. Makakasalan mo ba ako? Ang aksidente sa kotse. Ikaw talaga iyon? Ikaw ang lalaking iniligtas ko. Inilagay mo ang lahat para sa isang estranghero. At ibinalik mo sa akin ang buhay ko. Sorpresa. Chloe, marami kang hindi alam. Nang pumanaw ang iyong mga magulang, ginawa ni Gabriel ang lahat.
para masigurong maayos ang libing ng mga magulang mo. Ang iyong matrikula sa kolehiyo, ang iyong upa. Noong mga mahihirap na panahon, lahat iyon ay galing sa kanya. Sa lahat ng panahong ito, akala ko ay dahil lang sa sanggol kaya ka nagmamalasakit. Ang sanggol ang nagbuklod muli sa atin. Chlo, mahal na mahal kita sa loob ng 5 taon. Nais kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagpapasaya sa'yo. Sumang-ayon ka, mahal. Nagsusumamo ang lalaking ito sa'yo. Pakiusap, Irog, gawin mong katotohanan ang pangarap ng isang matandang babae. Gabriel, pakakasalan kita. Parang panaginip lang ang pakiramdam. Hindi pa naginip, mahal ko. Ito ang bagong simula natin. Ang ating magpakailanman. Gabriel Morgan, tinatanggap mo ba si Chloe Wood bilang iyong minamahal na asawang babae? At nangangako ka bang ibibigay ang bawat hininga para mahalin siya? At pahalagahan siya sa ligaya at pighati sa lahat ng iyong araw? Ako ay nangangako. Chloe Wood, tinatanggap mo ba si Gabriel Morgan bilang iyong legal na asawang lalaki? At nangangako ka bang sasamahan siya sa tagumpay at pagsubok hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Ako ay nangangako. At sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Estado ng California, ipinahahayag ko ngayon na kayo ay mag-asawa na. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Oh, mahal, ano ang problema? Walang problema. Ang ating maging anak ay biglang sumipa ng malakas. Sa tingin ko ay nagdiriwang din ang sanggol. Chlo, nangangako akong mamahalin ko kayong dalawa. Hanggang sa aking huling hininga at higit pa.